Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 74 ng Stolen Life. Umiiyak talaga tong si Para, sabi niya, Darius, please wag mo kong iiwan. Sabi naman ni Darius, mag-ano ka lang, tiwala ka lang, magiging okay din ang lahat. Sabi ni Para, ito na lang anak ko ang natitira sa akin. Kaya ito na lang talaga yung nagbibigay ng pag-asa sa akin. Sabi naman ni Darius, magiging ligtas din kayo ng baby mo. Magiging okay din ang lahat. Hindi na rin nakatiis si na Joyce sa si Lucy na lumapit at nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Ngunit dumating na rin yung doktora para painumin ng pampakapit ng gamot itong si Para. At chinek up muna siya. Hanggang ito namang si Cheska nagtatanong kay Manang Bering kung nasa ng mga magulang niya. Sabi ni Manang Bering, nagpunta sa ospital kasama si Tita Para mo at baka mawala pa yung kapatid mo, baka makunan ka. Ay nako, ano ba naman tong bibig ko? Sabi naman ni Cheska, ano po? Kung ganun po, mawawalan po ako ng baby brother or baby sister. Sabi naman ni Manang Bering, forget na ha, baby. Alam mo naman ako, minsan pamali-mali mga nababanggit ko. Sabi naman ni Cheska, paano ko po maaalagaan yung baby ni Mami, yung lalabas po sa tabi ni Tita Para? Talaga? Aalagaan mo pa rin siya? Opo, kasi kapatid ko po yun eh. Tinulungan nga po kami ni Tita Para magkaroon po ng baby sina Mami saka si Daddy na ipalagay sa tummy niya. Siyempre paglabas po nun, aalagaan ko po yun. Sabi naman ni Manang Bering, napakabait mo talagang bata. Sabi niya. So niyakap na ni Manang Bering si Cheska at pumasok na nga sila sa loob para ipag-pray na maging okay ang lahat, ipag-pray daw nila. Ngayon, kinamusta ni Lucy si Para kay Darius. Sabi naman ni Darius, pinainom na siya ng pampakapit at ngayon kailangan niyang i-ultrasound para makita yung laman ng kanyang tiyan. Sabi naman ni Lucy, kasalanan ko to, dapat hindi ko talaga sa sinugod eh. Hindi sana to mangyayari. Oo, galit ako, sinugod ko siya. Pero mali pa rin yun eh, dahil anak natin yung Darius. Akong dahilan, wala akong ibang sisihin kundi sarili ko lang, love. Wala kang dapat isisihin, walang may ginusto nito, okay? Ngayon, makalipas ang ilang minuto, dumating na nga ang resulta, no? Na ayaw nilang mangyari. At nakalagay nga doon na nakunan nga tong si Para, sad to say, diba? Sabi ng doktora, ginawa po namin lahat ng aming magagawa, ngunit wala po talaga eh. Kaya pasensya po talaga, nakikirami po ako sa inyo. Sabi naman ni Lucy, ito na nga ba yung sinasabi ko eh, nawala ang anak natin, Darius. Ako ang pumatay sa kanya, napakasama kong ina. Wala akong kwentang ina, ako may kagawan nito. Pinatay ko yung anak natin. Niyakap ni Darius si Lucy. Samantala, nagkamali na nga tong si Para at nakangiti yung doktor. Sabi niya, kamusta na po ang pakaramdam mo, ma'am? Sabi naman ni Para, okay naman ako. Sabi naman ni Lucy, mabuti pa Para magpahinga ka na muna. Bakit? Nasaan ba yung anak ko? Sabi ni doktora, paumanhin po ma'am, pero nakunan ho kayo. Ano ba pinagsasabi mo? Nanaginip nga ako eh. Ang ganda-ganda ng anak ko, pinangalan ko nga Angel dahil na sobrang ganda niya. Kasama ko siya kanina, nanaginip ako eh. Sabi naman ni Lucy, patawad Para, patawarin mo ko. Ano ba pinagsasabi mo, Lucy? Kahit kailan talaga sinungaling ka eh. Gumagawa ka ng story, nagsisinungaling ka. Nasaan yung baby ko? Ilabas nyo. Nasaan ba si Darius? Hindi, Para totoo sinasabi namin. Patawarin mo ko sa nagawa ko sa'yo. Nakunan ka. Nawala yung baby sa sinapupunan mo. Hindi totoo yan. Kailangan ko makausap si Darius. Ikaw ginagawa mo talaga to eh. Para siraan ako eh. Para paniwalain ako eh. Umiiyak na si Para, nagwawala na siya. Kasalanan mo to, pinatay mo tong anak ko. Susugurin ni Para si Lucy. Ayan, tinuturo-turo niya, dinuduro-duro niya. Kasalanan mo to, alis ako. Saan ka pupunta Para? Huwag niyo akong pigilan. Tinatanggal ni Para yung dextro sa kanya. Darius, oh, Para, anong ginagawa mo rito? Totoo ba na nakunan ako, na wala na yung baby natin? Totoo ba napatay na siya? Kumalma ka muna Para. Oo, totoo yun. Nawala na ang anak mo pero hindi namin sinasadya. Walang may ginusto nito. Walang kasalanan si Lucy. Hindi niya kagustuhan na mawala ang anak mo. Hindi totoo yan, sabi ni Para.
Kanina lang kasama ko siya, nananaginip pa ako eh. Alam mo, Lucy, kasalanan mo to eh. Ano? Dahil ba sampid lang ako sa buhay nyo? Dahil ba masama akong tao? Ha? Kaya mo to ginagawa sa akin? Kinuha niya yung gunting. Walang lalapit sa akin. Ha? Walang sino man ang pwedeng lumapit sa akin. Ngayon tumawag na ng nurses yung nurse na nasa information, pati si doktora. Inihahanda na yung pampakalma. Alam mo, Lucy, dapat ikaw na lang ang patayin ko. Sasasakin ng gunting ni para si Lucy. Naawat naman agad ni Darius. Muntik na siya masaksak dito. Hanggang sa dumating na nga si doktora at tinurukan na nga siya ng pampatulog. Yan, pampakalma. Tapos huli na dumating yung mga nurses. Huli na nung na-rescue. Grabe, kung wala pala si Darius, tuloy ang masasaksak si Lucy. Tagal nang responded. Sige na, ipasok na yan sa loob. Ngayon, nung nagkamalay na nga itong si Para, nakatali siya, nakagapos. Sabi niya, pakawalan niyo ako dito, nurse. Nasaan ba kayo? Lumapit yung nurse, ma'am, gising na ho kayo? Ay hindi, imagination mo lang. Ha? Ano ba? Nasaan ba yung baby ko? Ma'am, pasensya na ho. Patay na po yung anak niyo. Ano? Alam mo ikaw, bulag ka na nga, bingi ka pa. Nasaan ba yung anak ko? Nandiyan siya, naririnig ko, umiiyak eh. Umiiyak ko, kailangan ko siyang puntahan, umiiyak siya. Pakawalan niyo ako dito. Ngayon kausap ni doktora si Lucy. Dumaranas daw siya ng post-traumatic disorder. So meron siyang i-recommendang psychiatrist para pumunta muna siya sa facility, 'di ba? Para ikonsulta siya at pagalingin siya. Sabi naman ni Lucy, maraming salamat po doktora. Para kamusta na ang lagay mo? Siyempre, hindi ako okay. Bulag ka ba? Alam mo na nga nakunan ako, di ba? Alam mo, Lucy, kasalanan mo ang lahat ng to eh. Pwede ba para? Wag lang akong sisihin mo. Dahil ako, bugso ng damdamin na ramdaman ko kaya sinugod kita. Hindi naman mangyayari kung di mo inakit ang asawa ko. Ikaw din ang dapat sisihin dito. Okay, sige, ako na ang masama. So iniisip mo, karma ko na to. Alam mo, para mabait sa'yo ang kapalaran. Pero inabuso mo. Kaya kung sa tingin mo karma mo yan, sige, sabihin mo. Pero wag mo akong sisisihin sa lahat na nangyaring to. Dahil nawalan din kami ng anak ni Darius. Pare-pares lang tayong nawalan. Yun ang bunga ng pagmamahalan namin ni Darius, kaya nabuo yung batang yun. Ngunit napunta lang dyan sa sinapupunan mo. Sabi naman ni Para, alam mo, dahil mong satsat, dami mong sinasabi. Kahit kailan hindi kita mapapatawad, Lucy. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si tatay. Ngayon, pinatay mo tong anak ko, sabi naman ni Lucy. Tama na ang sisihan, Para. Okay, sige. Lahat ng pangangailangan mo ibibigay namin. Hanggang sa makapagbagong buhay ka. At kung pwede lang, magkalimutan na tayo. Huwag ka na magpapakita sa amin dahil kapag bumalik ka pa, ipakukulong kita. Ngunit sabi naman ni Lucy, nagagawa niyo pang magsaya habang nandito ako sa loob. Makikita pa kayo sa park ni Darius. Hintayin mo paghihiganti ko. At eto na nga, sa huling 6 na araw ng Stolen Life, ang muling paghihiganti ni Para, at mas matindi to dahil bugso na talaga yung galit, sukdulan na yung sama ng loob na kanyang nararamdaman sa pamilya ni Lucy. At sisimulan niya to kay Darius. Kaya wag natin itong palalagpasin bukas, mga kapuso, sa huling 2 linggo ng Stolen Life. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kumari makahingi ako sa ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless us all.